It's been 4 years since Christian died in my arms. Fresh pa rin sa alaala ko nangyari. I already moved on pero pag naalala ko nasasaktan pa rin ako. I was only 18 when we got married and he got me pregnant. I was so happy and feel blessed that finally he was mine. I thought our life will be easy as husband and wife, but we go through a lot of hard times. But still, in the end, we find ourselves in each other's arms. Till his last breath, I know wherever he is, masaya na siya. At ako. Binuhos kong lahat ng atensyon at panahon ko sa mga iniwan niya sa akin. Wala akong palang magmahal ulit. Ibinuhos kong lahat ng atensyon ko sa trabaho at mga anak ko. Ang dalawang anghel na iniwan ni Christian na nagsilbing lakas ko para ipagpatuloy ang buhay ko kahit ilang taon na siyang wala. Simula nang mawala si Christian, hindi kami pinabayaan ni Jepoy. Siya ang tumayong ama ng mga anak ko na pamangkin niya. Kahit minsan hindi niya kinalimutan kahit na nasa France siya na mamalagi. At lagi siyang present sa lahat ng mahalagang okasyon. Napangiti ako na maalala ko si Jepoy. Matagal-tagal na rin nung huli kami nagkita. Kamusta na kaya siya? Naputol ang pagmumuni-muni ko nang pumasok ang mga anak ko sa kwarto. Mom, can we call Dad? We miss him so much. Matagal na namin siya hindi nakakasama. Lambing ni Mendy at Maureen sa akin. Yes, Dad ang tawag nila kay Jepoy dahil sa kagustuhan na rin ni Jepoy na may makilalang mga ama ang mga pamangkin. Pero malinaw na sa mga ito na si Jepoy ay uncle nila. Kunyari nag-iisip ako. Pag-iisipan ko muna. Napasimangot na magkapatid. O sige, pero sandali lang ha. Kailangan maaga kayo matulog. Bawal sa bata ang nagpupuyat. Yes, Mom? Mabilis pang sagot ng mga ito. Nag-dial ako, tinawagan si Jepoy. Palaging operator lang ang sumasagot. Nakailang dial na rin ako pero hindi ko talaga makontakt. Mom, what's wrong? Tanong ni Mendy. Hindi ko makontakt si Dad niyo eh. Bukas na lang na umaga. Tatawagan ulit natin, baka busy siya ngayon eh. Matutulog na muna kayo bukas na bukas. Tatawagin natin siya, okay? Nakangiting paliwanag ko. Okay, Mom. Good night. Sabay na sabi ng mga ito at lumabas na ng kwarto ko. Kinabahan ako dahil kahit kailan di nagpapatay ng phone si Jepoy. May nangyari kaya? Ayoko mag-isip ng di maganda pero bakit ang lakas ng kaba ng dibdib ko? Nakaramdam ako ng daliling humahaplos sa mukha ko. Panaginip lamang ba ito? Bakit parang totoo? Pinakiramdaman ko muna't di agad nagmulat ng mata. Laking gulat ko nang biglang may dumampi ng mga labi sa labi ko. Tsaka marahas na iminulat ko ang aking mga mata at damangha na makilala ko sino ang lalaking humahalik sa akin. Hindi ko mapaniwalaan kung sinong lalaking nasa harapan ko. Jepoy? Shock na shock ako at halos pabulong ng sabi ko. Nakangiti lang siya sa akin. Niyakap niya ako na mahigpit. Tsaka naramdaman ko ang muli niyang pag-angkin sa labi ko. Hindi ko siya magawang itulak. Hindi ko magawang kumilos kahit malinaw sa isip kong ginagawa niya. Wala akong lakas labanan ng sensasyon na ipinaparana sa akin ni Jepoy ngayon. Dahan-dahan napapikit ang mga mata ko. Dala ng sensasyon at damdamin na pinukaw niya sa akin. Nagawa kong tugunin ang halik niya. Mara? He whispered saka ako natauhan. Jepoy, what are you doing here? Nagtatakang tanong ko. Why? Nagulong isip ko at ang damdamin ko sa ginawa niya. Dumistansya ako, tumayo mula sa kama. Kailan ka pa bumalik? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi ka ba masayang makita ko? Malungkot na tanong nito. Masaya, kaya lang sana nagsabi ka man lang. Tsaka bakit ka nandito sa kwarto ko? Bakit mo ginawa yun? Puro ng emosyon na tanong ko. Nabilis niya ako nahawakan sa bewang at niyakap. Kahit kailan hindi na wala ang nararamdaman ko sa'yo. Noon hanggang ngayon, walang nagbago. Bulong niya habang yakap niya ako at saka hinalikan ng ulo ko. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Jepoy, asawa ko ng kapatid mo at alam mo na mali ito. Hindi kita mahal. Malamig na tugon ko. I will do everything just to make you mine and fall for me, by hook or by crook. Then he kissed me again. I felt my heart beat so fast, shivered down to my spine. Naiwan akong tulala sa kwarto pagkalabas sa Jepoy. Hindi ko ina-expect na after all these years, may nararamdaman pa siya sa akin. Simula nang mawala si Christian, wala na siyang nabanggit o pinaramdam na ganun sa akin pero ngayon, bumalik siya ng biglaan at ganun ang sasabihin niya. Naligo ko at nagbihit saka bumaba para kumain ng breakfast. Papalapit pa lang ako, dinig ko ng malakas sa tawanan ng mga anak ko at ni Jepoy. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. They really miss him. Good morning, Mom. Masayang bati ng mga anak ko sabay halik sa pisngi ko. Good morning din, babies ko. Halik ko sabay hug sa kanilang dalawa. Tumayo si Jepoy. Inawakan ng baba ko, tinilikan nang mabilis sa labi. Good morning, love. Nakangiti na nakakaloko sa akin. Good morning din. Tsaka mabilis akong umiwas at dumistansya sa kanya.
Naiilang ako sa ikinikilos niya pero hindi ko magawang pigilan dahil nasa harap kami ng mga anak ko. Parang isang pamilya na kami kung titingnan. Yun nga lang hindi ko asawa si Jepoy pero kung kumilos siya parang siya nga. Tahimik ang kumain at di nakikisali sa usapan ng mga bata at ni Jepoy. Pwede ba tayo mag-usap sa library? Tanong ko pagkatapos namin mag-breakfast. Mom, makikipaglaro muna kami kay Dad. Singit ni Mindy. Later baby pagkatapos namin mag-usap ng mommy, okay? Siya nang sumagot. Yaya, pakipaliguan ng mga bata, may pupuntahan kami. Utos ni Jepoy sa yaya ng mga bata. Nagpauna na akong pumunta sa library. Nakarap ako sa bintana nang pumasok siya sa library. Ano bang ibig sabihin nito, Jepoy? Babalik ka dito pagkatapos ganyan ang kilos sa ipapakita mo sa amin? Na mga bata? Ano ba ang gusto mong mangyari? Tell it straight to the point. Diretsahang sabi ko. Naramdaman ko siya papalapit sa akin. Mara, hindi mo pa ba naiintindihan? What I've said earlier is all true. That's the truth. Nandito ko para iparamdam sa iyong mahal na mahal kita at handa na akong harapin yung magiging consequences pag nagmahal ako sa iyo. Ilang taon ako naghintay, dahil inisip ko rin ang nararamdaman mo at ng mga bata. Kahit ano pang sabihin at gawin mo, mananatili ako dito for good. Hindi ako susuko hanggang mahalin mo na rin ako. Madamdaming pahayag pa nito. Natulala lang ako. Hindi ko magaw makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko at di ko magaw magprotesta sa pahayag niya. Ramdam ko buo ang loob niya, di na magbabago pang isip. Naiwan lang nakabuka ang mga labi ko. Mabilis niyang limapit sa akin and claim my lips. Wala ako nagawa at di ko siya magawang itulak. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko at gulong-gulong isipan ko. Sa kabilang bahagi ng utak ko sinasabing, tanggapin mo na siya, Mara. Panahon na para sumaya ka. Pero sa kabilang bahagi, sinisigaw na mali ito dahil kapatid pa rin siya ng yumao kong asawa. Nasumpungan ko na lang ang sarili kong tumutugon sa halik na ibinibigay ni Jepoy. Lalong dumiin at siniil niya ako ng halik nang maramdaman ang pagtugon niya. Lahat ng harang ko, tuluyan na naglaho. Hindi ko akalaing gano'n niya ako kamahal. At ako, mahal ko ba siya? Ang tanong na yun ang nagpabalik sa akin sa realidad. Naguguluhan ako. Bakit ako bumibigay sa kanya? Mahal ko na nga ba siya? Pero kapatid pa rin siya ng asawa ko. At saka nag-flash sa isip kong huling sulat ni Christian. Gusto niya na si Jepoy magiging kapalit niya. Oh God, please help me. Ginalo ng pagbabalik ni Jepoy ang puso ko. Iniwasan ko si Jepoy sa mga sumunod na araw. Inabala ang sarili sa trabaho at umuwi ako ng late sa gabi. Nakakalungkot lang, nasa pag-iwas ko, nawawalan ako ng time para sa mga anak ko. Nagtataka pa ako ng pag-uwi ng gabing yon, patay ang ilaw sa loob ng bahay. Nasa gate pa lang ako, napansin ko na parang walang tao. Tahimik akong pumasok ng pinto. Bakit mo ginagawa to? Mula sa dilim ng salas naaninag ko ang bulto ni Jepoy na nagsalita. Sabay bukas ng lampshade sa side table. Nahinto ang pagbubukas ko sana ng ilaw. Ano sinasabi mo? Maang-maanga na tanong ko sa kanya. Alam ko kung anong sinasabi mo. Pagod ako at gusto ko na magpahinga. Dali-dali ako umakyat ng hagdan at dumiretso sa kwarto ko. Hindi pa ako nakakapagbukas ng pinto. May kamay nang pumigil sa braso ko at pumalibot sa bewang ko. Kinakausap pa kita, Mara? Halos pabulong na sabi ni Jepoy sa tenga ko. Ramdam na ramdam ko ang mainit na singaw ng katawan niya sa likod ko. Jepoy, please. I'm so tired. I want to take a rest now. Mahinang pagkakasabi ko sa kanya. Hindi ko maikakaila ang epekto niya sa akin tuwing nandyan siya at nasa malapit at natatakot ako sa feelings na unti-unting bumabalot sa akin. Hidarapta ako sa kanya. Mainit ang halik niyan sumalubong sa akin. Nawawalan ako ng lakas at aaminin ko man o hindi. Gusto ko ang halik na binibigay niya sa akin. Tuluyan na ako bumigay sa kanya at tinago ng halik niya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ko hanggang makaramdam ng mga binti kong gilid ng kama. Jepoy, I moaned his name. I love it, baby, when you moan my name. He said in between our kisses. But I can wait hanggang sa ikasal tayo. Pareho kaming habol ang hininga nang tinapos niya ang halik. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahang may ganon siyang plano. Kasal? Napabalik ko sakot na itulak siya na malakas dala ng pagkabigla. Yes, baby. I want to marry you. Alam mo, mahal kita. Bakit nabigla ka pa? Nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi niya. No! Hindi ako magpapakasal sa iyo. Just forget what happened between us. It was nothing but just a kiss. Pagsisinungaling at pagkakaila ko pa. Babae ako at nadala lang ako sa ginawa mong paghalik sa akin.
Matagal ako nalulungkot sa mag-isa kaya siguro madali nang bumigay ako. That's it. Walang meaning. Pinaglalaroan mo ba ako, Mara? Puro nang hinanakit na tumingin siya sa mga mata ko. Kitang-kita ko ang lungkot na rumihistro sa mga mata niya. Alam ko nasaktan ko siya but this is the only way para matapos ito. Ayoko nang magmahal. Ayoko nang masaktan. Ayoko nang makaramdam ng kahit ano. Mas gusto ko na lamang mag-focus sa mga mata ko, sa anak ko at sa trabaho ko. Binalot kaming dalawa ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Magpapakasal ka sa akin, Mara. Sinisigurado ko yan sa'yo. Matigas ang pagkakasabi niya at puno ng kasiguraduhan. Naiwan akong tulala. Napaupo na lang ako ng kawalan ng lakas sa mga tuhod ko sa kabilis ng mga pangyayari. Damang-dama ko ang galit at hinanakit ni Jepoy. I had to say those things to protect myself from getting hurt again. Baka hindi ko nakayanin ng another heartbreak. Magbihis at mag-ayos ka. May pupuntahan tayong importanteng tao. Walang ekspresyon na utos ni Jepoy habang nag-aalmusal kami ng umagang yon. I am not going anywhere with you. Hindi tumitingin na sagot ko. Sasama ka sa akin sa ayot sa gusto mo, Mara? Maotoridad na sabi niya. I'm going to party with Mariel. It's her birthday and I cannot say no to her. I'm sorry hindi ako makakasama sa'yo. Excuse me. Poker face at tumayo na ako. Babies, dito muna kayo sa house ha. I'm going to help your tita Mariel para sa party niya tonight. Bukas tayo naman magkakasama lumabas. Okay lang ba? Paliwanag at pagpapaalam ko sa mga anak ko. Yes, Mom. Marian answered me. Okay, babies. Inalikan ko sila isa-isa bago ko umakyat para mag-ayos na. What are you doing here? Paano ka nakapasok? Gulat na tanong ko na mabungaran si Jepoy sa kwarto ko pagkatapos ko mag-shower. Ngumisi lamang siya habang humahagod ang tingin niya sa akin simula ulo pababa. Get out! Now! Sigaw ko. Imbes lumabas. Mas lalo pa siyang lumapat sa akin hanggang inches na lang pagkakalayo na mukha namin sa isa't isa. Inapit niya ako sa bewang at niyakap. Naramdaman kong mainit niyang hininga at labi na dumadampi sa leeg ko. Okay, lalabas na ako pero last time ito dahil sa susunod, hindi mo na ako mapapalabas ng kwarto natin. Dahan-dahan siyang kumalas sa pagkakayakap sa akin at sobrang tiim ng titig niya sa akin. Nanlalambot at napasandal ako sa pinto nang tuluyan na siya makalabas. He was teasing me. Oh God, please ilayo mo ako sa kanya. Napapailing na lang ako sa sarili ko. Nilinisan ng pag-ayos ng sarili para makaalis na agad at tinako ma-corner pa ni Jepoy. Patapos na ako ng kumatok at tinawag ako ni Daday, ang maid namin. Binuksan ko kaagad ang pinto. Ma'am, bilisan niyo daw pong lumabas. Iniintay po kayo ni Sir Jepoy sa library. Importante daw pong sasabihin sa iyo ng abogado. Nagtaka ako kung anong ginagawa ng abogado. Mabilis na naging kilos ko. Agad at dumiretso sa library. Napako ang mga mata ni Jepoy at attorney sa akin. Anong mahalaga natin pag-uusapan? Walang ekspresyong tanong ko. Maupo ka muna para mapakinggan mo mabuti ang lahat ng bagay. Nakangising utos si Jepoy sa akin. Sinunod ko siya at agad pinagsalita ang abogado. Ipinaliwanag niyang lahat sa akin isa-isa ang mga kondisyon na nasa will ni Christian. Hindi ko akalain na may ganitong will na iniwan si Christian. Hindi ako naniniwala na magagawa ni Christian sa akin to. Hindi makapaniwalang sambit ko. Totoong lahat ng narinig mo, baby. Ngiting tagumpay ang nakita ko sa mukha ni Jepoy. Kung noon sobrang bait ng image niya sa akin ngayon, hindi ko maipaliwanag ang pagbabago ng tingin ko sa kanya. Wala na bang ibang way, attorney? Umaasa ko na baka may ibang way pa para hindi na masunod ang gusto ni Christian. Meron. Kung papayag si Jepoy na gusto mo na, wag nang sundan ang will ni Christian. Nasa kanyang lahat ng rights para sa mga ito. Sabay tingin ng abogado kay Jepoy. Wala ka ng choice, baby. Kundi ang pakasalan ako or else, lahat-lahat ng para sa iyo at sa mga anak mo, hindi mapupunta sa inyo. Ngiting tagumpay ang nababakas sa mukha niya at nangingislap ang mga mata sa tuwa. No, Jepoy. Hindi ko magagawang pakasal sa iyo para lang makuha ang mga iniwan ni Christian sa akin. Kaya kong buhay ng mga anak ko mag-isa and you know that. Matigas na pagtutol ko. Tingnan na lang natin. Hindi pa rin nawawala ang ngisi sa labi ni Jepoy. Pakiramdam ko, monster ang tingin ko sa kanya. Gagamitin niyang will ni Christian. Makuha lang ako at magpakasal sa kanya. Tiimbagang na lumabas ako ng library at dumiretso na sa venue ng party ni Mariel. Jepoy's POV. I looked at my wristwatch. It's already 2:56 a.m. at wala pa ring Mara na umuwi.
Gustong-gusto ko na siyang sundan at sunduin, pero pinipigilan ko ang sarili ko at alam ko, ayaw niya at di ko magawa. That exclusive for girls ang party ni Mariel. Ayaw ng fiancé nito na may boys na umaaligid kay Mariel kaya kampante ako na walang magta-take advantage kay Mara. Mara calling. Nasaan ka? Naputol ang sasabihin ko nang marinig ko si Mariel sa kabilang line. Jepoy, please come here at sunduin mo na si Mara, please. Sobrang lasing na siya. Iniwan ko lang siya to entertain my guest. Pagbalik ko, lasing na siya. Paliwanag pa nito. Sige, nandyan na ako. Mabilis kong kinuha ang car keys at pinuntahan ng bar na pinagdausan ng party ni Mariel. Wala pang 20 minutes nakarating na agad ako sa bar at mabilis ko naman nakita si Mara na nakapikit at nakasandal sa upuan. Sorry, Jepoy. I don't know na madami siyang iinumin eh. And you know why she's acting like this. Mariel apologized. I understand. Binuhat ko si Mara at sinakay na sa kotse, tsaka mabilis na nag-drive pa uwi sa bahay. Jepoy! Narinig kong bulong ni Mara. Di ko mapigilang mapangiti. Hanggang sa kalisingan niya, naiisip niya rin pala ako. Alam ko na may feelings din siya para sa akin. Pinipigilan niya lang sa mga reasons na hindi ko maintindihan. I can see it in her eyes. Jepoy! Bulong muli ni Mara. Nakarating kami sa bahay, puro pangalan ko ang sinasambit ni Mara. Mabilis akong umikot. Binuksan ang pinto sa tapat ni Mara para buhatin siya papasok sa bahay. Nagmulat ito ng mata at tumingin sa akin, tsaka pumikit ulit. Mara, bakit ka ba nagpakalasing? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Instead, nagpilit na tumayo pero dahil sa sobrang dami niyang nainom, hindi niya kinaya ang sarili. Inalalayan ko siya at hinayaan niya na akong buhatin siya. Mara, you don't need to do this just because hindi mo ako kayang pakasalan. Masakit sa aking isipin na yung reason niya, kaya niya nagawa to sa sarili niya. Nakarating kami sa kwarto niya nang wala na ako narinig sa kanya na kahit anong salita. Sa tingin ko nakatulog na siya kaya dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kama. Patalikod na ako nang bigla niyang hinilang kamay ko. Jepoy, wag mo akong iwan. Dito ka na lang matulog sa tabi ko. Pakiramdam ko biglang lumiwanag ang paligid kahit na lampshade nga lang ang tayong ilaw na nakabukas sa kwarto ni Mara. Ayoko mag-isa. Sino ba naman ako para tumanggi? Mahal ko na ang nagre-request. Of course, babe. Mabilis pa sa 4:00 nahiga ako sa tabi niya. Niyakap ko siya sa bewang niya at tinalikan sa noo. Thanks, she mouthed. Good night, Jepoy. At saka ipinikit niya ng muli ang mga mata niya. Thanks, Mara, for giving me this opportunity. Bulong ko. Alam ko hindi niya ako naririnig dahil tulog na nga siya. Kahit hindi mo hilingin, gagawin ko pa rin. Hindi ako aalis sa tabi. Ilang taon kitang binigyan ng space at ginagalang kong pagkakawalan ng kapatid ko. Pero ngayon bumalik na ako. Hindi na ako mawawala sa tabi mo. Kahit ipagtabuyan mo ko ng paulit-ulit. Mahal na mahal kita, Mara. Kahit ibaling ko sa ibang atensyon ko, sa'yo at sa'yo lang talaga tumibok ang puso ko. Mas niyakap ko pa siya na mahigpit hanggang makatulugan ko ng pagtitig sa mukha niya. Nagising siya na may mabigat na bagay na nakadagan sa tiyan at binti niya, dahilan para hindi siya makakilos. Gulat na gulat siya pagmurat na ng mga mata. Si Jepoy ang nagisnan niya sa tabi niya at nakadagan sa kanya. Jepoy! Tili niya. I'm still sleepy, babe. Don't shout my name. Nakapikit na masalo pa siyang niyakap ni Jepoy. What are you doing in my room? Tanong niya. Ouch! Mabilis sa sapo niya sa ulo niya. Hangover. Nahiya siyang muli at pinikit ang mga mata. Stay there, babe. Naramdaman kong bawat kilos sa Jepoy pero nanatili ako nakapikit. Here, para mawala ang hangover mo. Nagmulat ako ng mga mata at inabot sa akin ang gamot. Ininom ko at nahiga ulit. Matulog ka na lang muna at magpahinga. Gusto kong alagaan ka pero kailangan ako sa office ngayon. May nire-review akong proposal. Nakinig lang ako habang nagsasalita siya. Uuwi din agad ako pagkatapos ko. I love you. Sabay naramdaman ko na lamang ang halik nito sa labi ko. I love you? By hearing that 3 magic words from Jepoy, parang tinambol ang dibdib niya. Parang nanlambot siya at gusto nang gumuho ng pader na binuo niya. Pero ang isip niya paulit-ulit na pinapaalala. Do not fall for him, Mara. Masasaktan ka lang. Hindi po pwede. Pero patuloy pa rin ang puso niya sa pagbilis ng tibok nito para kay Jepoy. Nagmamadali akong umuwi dahil kay Mara. Natambakan ako ng mga papeles na kailangan pirmahan dahil wala siya. Maghahating gabi na ako nakauwi. Dumiretso agad ako sa kwarto ni Mara pero wala siya doon. Nilibot ko ang buong bahay pero wala siya. Napadakong mata ko sa bandang pool nang marinig ko na may nagsuswimming. It was a breathtaking view.
Seeing her wearing a red two-piece makes my friend down there wake up and having a hard-on now. Mara? Tawag ko na parang kinakapos sa paghinga dahil sa biglaang pag-iinit ng pakiramdam ko. Pero hindi niya ako pinansin kahit nakatatlong tawag na ako. Patuloy lamang siya sa paglangoy na parang wala ako sa paligid kahit na alam ko na alam niyang nandito ako. Kapag di mo ako kinausap, paparusahan kita. Diretso pa rin to sa paglangoy sa pool. Isa-isa kong hinubad ang business suit na suot ko at tanging tinira ko lang ang boxer shortcut sa lumangoy sa pool papunta sa kanya sa dulong bahagi. Ano ba, Jepoy? Sita nito na makalapit ako. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong hapitin siya sa bewang. Bitiwan mo nga ako? She still have the perfect curves. Pakiramdam ko'y mas lalo pa nga siyang gumanda at sumeksi. Hot. At bakit ko naman gagawin yon? Nakakalokong ngiti ang binigay ko sa kanya. Just let me go, okay? Pilit siyang kumakawala sa akin, pero mas sinihigpitan ko pang pagkakayakap ko sa bewang niya. What if I don't? Anong gagawin mo? Tanong ko pa. Kung hindi mo ako bibitawan, di na kita kakausapin buong buhay ko. She glared at me like she can kill me by glaring at me. Oh, really? Yes! Sigaw nito at galit na galit. Siniil ko siya ng halik bago pa siya magpumiglas. Napakawalan ko. Pinili ko mag-swimming para mawalan at di magandang pakiramdam ko dahil sa hangover. Hindi ko inaasahan darating si Jepoy. Wala na ako nagawa kundi ipikit ang mga mata ko. Alam ko hahalikan niya ako at wala akong lakas para manlaban sa kanya ngayon. Magkasalungat ang sigaw ng puso at isip ko. Mas naig ang puso ko at yun ang sinusunod ng katawan ko. I want you. Just tell me to stop this and I will. I can wait until our wedding day. Bulong ni Jepoy na latang nagpipigil ng sarili niya. Just go on. I want you inside me. Then he claimed my lips again and I kissed him with the same intensity. Binuhat niya ako papasok sa bahay, papunta sa kwarto niya without breaking the kiss. Alam ko na sa gagawin ko'y wala na akong kawala kay Jepoy. When Jepoy's lips crashed to mine, it makes me feel like my lips belongs to him. Feels like heaven, and I don't want to end this kiss. The realization hit me. Why not marrying him? He is really a good person. He never left. He needs someone's the most. Up and down, Jepoy is always there for her ever since. He always respect me and most of all, he always take good care of my children. Never niya kaming pinabayaan. I think he will be a very good dad and husband to her. I know deep in my heart, malaki na ang puwang niya sa puso ko. Kahit wala ang will ni Christian in God's perfect time, I know, pakakasalan ko siya. Nagising akong wala na si Jepoy sa tabi ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil pakiramdam ko, hindi pa ako readyng harapin siya agad-agad. Hindi ko alam saan ko sisimulan ng mga gusto kong sabihin sa kanya. Bumangon ako at nakita ang note sa tabi ng lampshade. Good morning, my love. Hindi na kita ginising dahil alam ko pagod ka. See you at the office. Kailangan natin mag-usap. I love you. Love lots, Jepoy. Napangiti na lang ako pagkatapos kong basahin. Nagmamadali na akong bumangon at bumaba. Naabutan ko mga anak ko na nanonood ng movie. Hi, babies. Sabay halik ko sa pisngi nila. Hi, Mom! Sabay din nilang bati sa akin. Mom, where's Dad? Mandy asked. Pumasok sa office, baby. May mga importante siyang gagawin. Why? Tanong ko. Pwede ba natin siya sunduin? Tanong naman ng baby boy ko. Why, baby? Nagtatakang tanong ko naman. We wanted to surprise him, Mom. Please? Nagpoppy eye pa ang baby boy ko. Okay, baby. May magagawa pa ba ako kung ganyan ang itsura mo? Siya, sige na, mag-prepare na kayo para sa pagpunta natin sa office. Napangitin lang ako sa kakitan niya. Yay! Thanks, Mom! Sabay mabibilis na nagtatakbo para maghanda ang mga anak ko. Napailing na lamang ako. Ganon kalapit ang mga anak ko kay Jepoy. Kitang-kita sa kanilang mahal nila si Jepoy. Madali kaming nakarating sa office si Jepoy pero wala siya doon. Nasa rooftop po siya, Mamara. Pagbibigay alam ng sekretary ni Jepoy. Anong ginagawa niya doon? Kibit balikat lang sinagot nito pero may kakaibang ngiti sa mga labi. Okay, never mind. Pupuntahan ko na lang muna siya. Babies, puntahan ko lang si Dad niyo sa rooftop ha. Dito muna kayo kay Yaya. Sabay silang tumango at mabilis ako nagtungo sa elevator. May kakaibang kaba ako naramdaman nang sumakay ako sa elevator. Binaliwala ko na lang dahil abalang isip ko sa pagtataka kung anong ginagawa niya sa rooftop. Bumukas ang pinto ng elevator. Bumalaga sa akin ang pulang carpet na may mga red petals na nakasabog. Nangangatog ang tuhod na lumabas ako sa elevator. Dahan-dahan naglakad patungo sa table na nakaset up pero hindi ko nakita si Jepoy. Kinakabahang tinawag ko si Jepoy. Jepoy?
Tawag ko pero walang Jepoy na lumabas. Narinig ko pang music sa kanang bahagi ng rooftop. Lumabas ang mga larawan ko sa screen. Halos lahat puro stolen shot. Mga panahong in love pa ako kay Christian. Batang-bata pa ako noon. Sa kabila ng music, narinig ko rin ang boses ni Jepoy. Simula noon, ikaw lang ang tayong babaeng nagpatibok ng mabilis at malakas sa puso ko. Bukod tayong ikaw lang ang nagpakaba sa akin ng todo-todo. Kahit ibaling ko sa iba ang pagtingin na meron ako sa'yo, walang kahit isang nakapantay sa'yo. Sa kabila ng si Christian ang minahal mo at hindi ako, kahit masakit sa akin na kasakanya ka na itadhana noon, ginawa kong lahat ng kaya ko para sa'yo. Wala nang ibang babaeng minahal ko ng ganito kundi ikaw lang, Mara. Alam ko, kasalanan ang mahalin ka ng una dahil sa kapatid ko pero hindi ko mapigilan ang sarili kong mas mahalin ka habang lumilipas ang araw, habang tumatagal. Alam ng Diyos na umiwas at pinigilan ko ang nararamdaman ko pero hindi ako nanalo dahil kahit yata baliktarin kong mundo, ikaw pa rin talaga. Hindi ko hiniling at hindi ko akalain na darating sa punto na mawawala ang kapatid ko kung kailan masaya at buo na kayong pamilya. Tanggap ko na ang lahat noon nang malaman ko may sakit si Christian. Hiniling niya noon na ipaubaya ka na niya sa akin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Christian knows how much I love you. Mara, and that's the reason why kasama si William pakasalan mo ko. Gusto niyang ibigay sa'yo makapagpapasay sa'yo makabawi man lang siya sa lahat ng kasalanan niya. Nagpapasalamat ako kay Christian dahil kahit alam niya ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo, hindi siya nagtanim ng galit at sama ng loob sa akin. Alam ko masyado mabilis sa'yo kung agad-agad kitang yayain pakasalan ako, gayong kakawala lamang ng kapatid ko, kaya binigyan kita ng space at lumayo ako. Ngayon bumalik na ako, tanda na ako para gawin ang lahat, mapaibig ka lamang Mara. At kahit gamitin ko pang will ni Christian, gagawin ko. Makuha ka lang at papa sa akin. Mahal na mahal kita, Mara. Pagkatapos na nangyari kagabi na pag-isipan ko na ito ang tamang oras para gawin ko to. Nanginginig at walang humpay ang pag-agos ng luha ko. Parang di ko mapaniwalaan ang lahat. Naghalo-halo ng nararamdaman ko. Mula sa pintuan, lumabas si Jepoy. Naglakad palapit sa akin. Huminto siya sa harapan ko at lumuhod. Mara, will you marry me? Nakatingala at nakangating tanong ni Jepoy. Kakaiba ang kislap ng mga mata niya. Walang lumabas na kahit isang salita mula sa labi ko. Di ko magawa magsalita at sumagot. Lumipas ang ilang minuto na tili pa rin siyang nakalukod sa harapan ko at walang tigil pa rin ang pagdaloy ng luha ko. After all these years, mahal niya pa rin talaga ako. Noon pilit kong ini-ignore nakikita ko sa kanya pero ngayon, sobrang linaw na ng lahat sa akin. Simula una hanggang ngayon alam ko na kung gaano niya ako kamahal. Yes, Jepoy, I will marry you. Mas lalong dumaloy ang luha sa mga mata ko. Masayang masaya ako sa desisyon ko. Alam ko sasaya ako sa piling niya. Dahil deep inside, mahal ko na rin siya. Kaya ko na rin ipaubaya sa kanyang sarili ko. Gusto ko bigyan ng chance ang sarili kong sumaya. Ganon din ang mga anak ko. Salamat, babe. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya. Bakas na bakas sa gwapo niyang mukha ang kasiyahan. Niyakap niya ako at mabilis sa siniil ng halik. Thanks, Mom. We are so happy for the both of you. Magiging tunay na daddy na namin, Dad. Yumakap at tumalik sa amin si Jepoy ang mga anak ko. Sana, simula na to ng masayang buhay namin ng mga anak ko. Kasama si Jepoy. Wala na akong mahihiling pa. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Mara ngayong tinanggap na niya ang pag-ibig sa kanya ni Jepoy? Mahanap na kaya ni Mara ang kasiyahan at tuloy na pagmamahal sa piling ni Jepoy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.